Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang character, except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Kung maalala nyo, ako naman po yung naging miyembro rin ng Ang akin- Kongreso. At dahil dyan, marami naman tayong mga matalik na kaibigan na nagsasabi pa sa akin mga bali-balita. At ang balita na nakuha ko sa aking mga kaibigan ng 17th Congress ay magkakaroon daw ng coup dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, bali-balita, ang papalit daw itong si Ayan mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito nga po, ayon dito kay Attorney Harry Roque, ay sibak na. Sisibakin ngayong linggo na to, si Tambaluslos mga kababayan. Sang-ayon po ba kayo dito sa ibinabalita ni Attorney Harry Roque? At sang-ayon din po ba kayo na dapat pong sibakin na itong si Tambaluslos mga kababayan? At nako, nakagagulat po ito, magpinsan, nagsapakan na po dito mga kababayan. Nagkablakayan na po mga kababayan at dito nyo lang po yan matutunghayan sa ating channel. Ngunit bago ko po ipapanood sa inyo kung paano po sila nagkablakayan dito mga kababayan, ay sa mga ngayon pa lang nakapasok o nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na paki-like, paki-share ang video ito at paki-subscribe na rin sa mga hindi pa po subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at paniniwala sa ating ginagawang pagtulong para sa bayan, hindi po para sa mga tambaluslos. Diretso na po tayo sa ating reaksyonan video mga kababayan. Ito pong, kung atin pong matatandaan, ito pong si Tatay Digong mga kababayan, bago pa man mag-umpisa, sumigwada ang eleksyon, ay nagkaroon na po si Tatay Digong ng paalala, nagkaroon na po ng paalala itong ating mahal na Tatay Digong at ito nga po ang kanyang sinasabi. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang character, except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Bahala kayo kung ano ang gusto ninyong tao o presidente ang tinutukoy dito ni Tatay Digong mga kababayan. At pagdating ng panahon, malalaman po ninyo yan mga kababayan. At ito na nga po ngayon ang panahon na sinasabi ng ating mahal na Tatay Digong. Tanong ko sa inyo mga kababayan, lahat ba ng mga sinasabi ni Tatay Digong tumugma o nagkatotoo? Pakisagot po sa comment section. Ito pa. Matatandaan po ninyo mga kababayan, ito pong si Tatay Digong ay nagsalita po noon. Ayan po, sabi dito, on alleged discrepancies in the 2025 national budget. Mga kababayan, ano ba ngayon ang nangyayari sa ating bansa? Tandaan po ninyo 2024, 2025, napakatitindi po ng nangyari ditong pagnanakaw ng pera at bilyon-bilyong pera ang nawawala po sa ating kabangbayan. Ayon po yan, dito mismo kay Congressman Ungav, Attorney Vic Rodriguez at walang iba kundi si Tatay Digong. Ayon pa nga kay Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka blanco. Parang binigyan ka ng blankong chike
parang binigyan ka ng blankong chiki dyan at bahala na kayo kung ano ilagay ninyo. Former President Rodrigo Duterte, that was January, bago pa po si Tatay Digong makidnap papuntang dahig noong Marso. January 18, 2025. Post po ito ng JMA News, mga kababayan. At ngayon, eto na. Anong sagot dito? Anong sagot dito ng Malacanang? He's lying. He's a former president. He knows that that you cannot pass IGAA without any with a blank. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung sino, kung ano yung project at saka kung ano yung gastos. President Bongbong Marcos Jr. January 20, 2025. So 2 araw lang po mga kababayan ang pagitan ng sinabihan ni Tatay Digong, i-correct mo yung budget na yan. Yan nga yung pinasabog nila ni Congressman Ongab kasama si Atty. Vic Rodriguez noong panahon na yan. Galit na galit sila dito at marami po ditong nagpiesta ng mga tambaluslos na mga bangag vloggers na kung tuyain nila si Pangulong Duterte dito para bagang sinasabi nila Tatay Digong ulyanin na, aning-aning na. Hindi na alam ang pinagsasasabi mga kababayan. Pero itong kanilang tinutuya na Tatay Digong, ito ngayon. Ito na ngayon ang sitwasyon ng bansa natin. Ano na? Ang bansa natin ngayon mga kababayan. Ano na ang nangyari sa ating bansa ngayon? Kayo na ang humusga mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Karapat-dapat ba patalsikin at sibakin na itong si Martin Romualdez? Yan ang mahiwagang tanong natin. Pero sa tingin ko mga kababayan, kung talagang karapat-dapat nga akong sasagot, abay, hindi lang karapat-dapat. Karapat-dapat talaga silang makulong at kasuhan. Kasi kita na po dito mga kababayan, nangyari itong mga ito. Anong kasunod na nangyari? Sumunod lang ng buwan, February, March, kinidnap na si Tatay Digong. Si BP Inday Sara, inimpeach na nila. Kasi binubulgar itong kanilang mga katiwalian. Ngayon mga kababayan, mabuti na lang, may tadhana, may kalikasan. Ayaw na po talagang payagan ang kanilang katarantaduhan, mga kababayan. Yan po ang maliwanag dito. Nagigits nyo? Kinaya nila. Pigilin, kinaya nilang ipakulong, kinaya nilang ipa-impeach si BP Inday Sara, pero hindi po nila kinikaya or ayaw na pong sumang-ayon sa kanila ang nature, kalikasan at ang nasa taas. Dahil mismo na pong nagpapasapit ang mga matitinding baha para i-fact check lahat itong mga sinasabi ni Tatay Digong kung totoo nga. Now mga kababayan, kung by nature ang ating pag-uusapan, sino sa kanila ngayon ang nagsasabi ng totoo? Si Tatay Digong o si Pangulong Duterte? Itong si BBM. Kayo nang humusga mga kababayan. Based on the kalikasan or nature ang pag-uusapan. Ngayon, punta na po tayo dito mga kababayan sa sinasabing ni Atty. Harry Roque na ito daw pong si Martin Romualdez ay sibak na ngayong linggo na ito. Ito, Lunes mga kababayan. Panoorin nyo po si Atty. Harry Roque. Albi Benitez ng Bacolod. No? At pag-usapan natin ito. Magkakaroon daw ng coup dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, bali-balita, ang papalit daw, sino? Atty. Harry Roque? Daw itong si Albi Benitez ng Bacolod. Ayan mga kababayan, si Albi Benitez daw po ang maaring pumalit ngayong linggo na ito sa pagka-speaker. Bakit mga kababayan? No? At pag-usapan natin ito. Tama ba o hindi? Well, ewan po. No? Malalaman naman natin yan sa darating na linggo kung talagang matatanggal si Tambaluslos. Sana nga po. Dahil alam nyo naman, ako mismo, no? Ang talagang nag-iit sa akin ay ang si Tambaluslos, ang Huwad Committee, si Lisa Araneta Marcos. No? Na alam ko naman na merong basbas din ni Bongbong Marcos Jr. No? Pero ang talagang tumiri sa akin ay walang kaduda-duda kung hindi ito si Tambaluslos. No? Now, unang-una, may interest ba ang Marcos Jr. na tanggalin ang kanyang pinsan? May interest ba ang kanyang may bahay na Lisa Araneta Marcos na tanggalin si Tambaluslos? Tingin ko ang kasagutan ay oo. Bakit? Kung mapapansin nyo, naghuhugas kamay
itong si Marcos Jr. dito sa kababalaghang mga nangyayari sa mga flood control projects. At nung kailan lang, parang kahapon lamang, ang Executive Secretary, si dating Chief Justice Bersamin, nag-issue pa ng statement. Hoy, mga miyembro ng Kongreso, huwag niyong ibabaling ang sisi sa amin sa ekutibo dyan sa mga kababalaghan ng flood control project. Ibig sabihin, nasasaktan talaga si Marcos Jr. dito sa mga flood control controversy dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang dapat sisihin. Bakit? Unang-una, siya nagbigay ng suporta sa liderato ng Kamara de Representante. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan basbas ng presidente. So kung ano man ang patakaran na pinatupad ni Tambaluslos dyan sa Kamara, yan ay dahil sinuportahan ni Marcos Jr. na mag-i-speaker si Tambaluslos. Pangalawa, yung mga maanumalyang proyekto na naipasok sa National Expenditure Program, ang nag-propose niyan si Marcos Jr. Ayan mga kababayan, ano ho? So dito muna natin pansamantalang iano si Attorney Harry Roque. Pero ito ha, puntuhan po muna natin, sino po ba ang maaaring pumalit dito kay Martin Romualdez sa pagka-speaker ngayong linggo na ito? Ayon dito kay Attorney Roque, ito daw po ay si Alvi Benitez. Diyan po yan sa Bisaya, no? Maaari mga kababayan, pwede po ito, no? Kasi ayon sa kanya, mukhang okay din naman po ito. Pero ngayon, mga kababayan, ako, ang prepared ko dito, mas maganda ang maging speaker dyan ay si Toby Chanco, mga kababayan. Bakit? Kasi si Toby Chanco, nagkaroon na po siya ng mga expose towards dito sa mga nangyayari ngayon. So, kung titingnan natin, kahit papaano, una nang tumaya, una nang binulgar ni Congressman Toby Chanco, ito nga pong ginawa na itong Speaker Martin Romualdez. Katunay, mga kababayan, di ba siya yung unang lumabas pagkatapos ng eleksyon, ang dahilan kung bakit wala po, kunti lang po ang pumasok sa kanilang team at yung kanilang team natalo po ng Duterte 10, no, mga kababayan, kasi kung tutuusin nga naman, pasok talaga lahat, ito pong Duterte 10, mga kababayan. At napakarami po ng dapat na pumasok talaga lahat. Ang problema, ginawa po nila ng paraan kung papaano po. Biruin nyo ba naman, may mga nanalo na hindi po pumapasok sa survey. Dito, napatunayan po natin nung nakaraan, no? Ito pong mismong mga kasandaluhan natin, mga kababayan, mga meet in uniform, ay yung kanilang boto ang Duterte 10. Maliwanag po yan, mga kababayan, ano ho? Maliwanag po yan. So ngayon, ang nangyayari dito, itong si Toby Chanco, kumbaga, nauna na pong nagsiwalat, nagbulgar patungkol po dito sa ginawang bayaran di umano para pirmahan ang impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara, na dito po ay ang kumpas, ito pong si Speaker Martin Romualdez ayon kay Congressman Toby Chanco, mga kababayan. So ngayon, ang nangyayari, kung si Benitez, parang, ewan ko, sino rin ang magiging ano nito, di ba? Kahit pa paano, sabihin na lang natin kaalyado ni Toby Chanco itong presidente natin ngayon, kahit pa paano, mas may credibility itong si Toby Chanco, mga kababayan. Ano ba sa tingin ninyo? Si Toby Chanco o si Alvi Benitez ang dapat maging Speaker of the House? Para sa inyo, boto na kayo, mga kababayan, para at least makita rin po, baka sakali, mapanood po ito ng mga kinakaukulan, itong atin pong ginagawang pagbablog, mga kababayan. Ano ho? Malay natin, mapanood ito nila at makita, malaman ng mga suggestions ng taong bayan. Maramdaman po nila ang pulso ninyo. Okay, mga kababayan? So, yan po, no ho? Maliwanag, dito si Martin Romualdez, kung pagbabasihan natin itong vlog ni Attorney Harry Roque, sibak na po this week itong si Martin Romualdez, mga kababayan. At ito na po, nagsapakan po itong magpinsan, mga kababayan. Sa paano pong dahilan, paano pong nangyari yun? Ito po, mga kababayan, panoorin po ninyo ito. Ito po ang kanilang pagsasapakan. Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Sa huling bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin, sinabi pa niya na clean your house first. Paglilinaw ng Executive Secretary, ang inilabas na pahayag ay mula sa binuong konsensus ng mga miyembro ng gabinete at walang layon na lumikha ng gulo. Those statements that were issued by that single member of the House does not, of course, we are not comfortable with it.
because the executive is put in a bad light. So we had this consensus to come up with a unified statement. We did not provoke anybody. Giit ni E.S. Bersamin, hindi na dapat ibalik pa sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program. Taliwas anya sa pinapalutang na ideya ng ilang kongresista. And we just confronted that matter of a threat from one of the members of the House of Representatives to send back the NEP to the executive. Now, that has never happened because once we submitted the NEP, the executive has submitted the NEP, it's all now left to the processing by the House of Representatives. Ayon kay E.S. Bersamin, kung may nakita mang questionable sa mga ipinapanukalang budget ng ilang ahensya, dapat na lamang itong pagpaliwanagin sa budget deliberations. If you say merely red flags, it's okay because all you need to do, the Congress, is to call the relevant department in the executive branch and have them explain these discrepancies or these weaknesses. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandi. Ayan mga kababayan, ano ho, sinasabi dito ni A.S. Bersamin, no? Patungkol nga po ito sa isa daw pong nagsalita na congressman or member ng House. Sino ba ito nagsalita mga kababayan? Panoorin po natin kung sino po itong nagsalita na ito bago po natin gawan po ng reaction para tuloy-tuloy na po mga kababayan. Ano ho? Isa-isahin po natin ito. Ito ang nagsasalita. Panoorin nyo. Sona, and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real-time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. The House will take the lead in building strong public accountability mechanisms because our good governance is our duty, not our defense. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. We are not here. Napakinggan nyo po, napanood nyo po ang sapakan ng Malacanang at nito nga pong ni Martin Romualdez at versus Marcos Jr. Bima, masyado kang exaggerated. Paano mo nakitang nagsapakan at nagkaroon ng black iron? Hindi ko po kayo sa inuukray or inaasaran ho. Pero nakita nyo ba, nagsapakan po sila mga kababayan. Nagsapakan at nagka-black iron sa paano pong paraan. Balikan natin. Ano bang sinasabi ni Bersamin dito mga kababayan? Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Yan mga kababayan, sumapak itong si Martin, mga kababayan, natamaan na black iron itong Marcos Jr. sa pamamagitan ng banat nila. Nito pong pinaiikot nila, ang sisi binubunton dito sa executive. Umalma ito ngayong si Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagsagot ni Bersamin. Kasi naalala niyo mga kababayan, si Bersamin po ang parang little president. Executive secretary po yan, parang si Atty. Vic Rodriguez po yan. At i-connect niyo mga kababayan, di ba? Naalala niyo nun, nang ito pong si Tatay Digong, si Atty. Vic Rodriguez, at si Congressman Ungab, nagsampa po ng kaso sa Supreme Court
Ano sabi niya ni Bersamin? Pinagtatawanan sila Tatay Digong, di ba? At saka sila Atty. Vic Rodriguez, di ba? Naalala niyo ito si Bersamin nung araw, mga kababayan? Natatawa-tawa ito, humingiti-ngiti ito, nang sumagot sila, ito yung sagot nila noon eh. Di ba? Hindi niyo ito nakalimutan niyo na ito, mga kababayan. Ayun, no? Oh, ayun, no? He's lying. He's a former president. He knows that you cannot pass IGAA without INE, with a blank, sa kasaysayan ng buong... Di ba ito yung sagot nila noon? At nangiti-ngiti pa yan si Bersamin, mga kababayan. Oh, ngayon, binanatan na sila nitong ni Martin. Umapirkat itong si Martin, ha? Sumangga ito, na pero tinamaan sila. Sa paanong pamaraan, mga kababayan, ng black ayan po itong mag-amo, itong si Marcos Jr. Tinamaan po sila, mga kababayan, kasi sila ang tinutukoy ni Martin dito na di umano, sila yung may kasalanan. Tingnan niyo, mga kababayan, no? Hindi nila papayagan na i-spin. Hindi nila papayagan na parang iba to sa kanila, yung sisi. O, ano ngayon yung ginawa nila? Bumato rin sila. Sabi naman ni Bersamin ngayon, maglinis muna kayo dyan. Ay, tingnan niyo, mga kababayan, ha? Tingnan niyo itong ano, sa baba niya, no? Sa baba may nakasulat dyan, mga kababayan. Ano sinasabi nila dyan? Maglinis muna kayo ng inyong sariling dumi. Di ba? Yun yung ibig sabihin yun. Kaya ngayon, mga kababayan, nang tinamaan po dyan si Bersamin, nang tinamaan po dyan yung Malacanang, ano nang nangyari, mga kababayan? Ang nangyari ay nagka-black-ayan, mga kababayan. At umiyak si Marcos Jr., mga kababayan. Ito po, tingnan nyo po ang pagkakaiyak ni Marcos Jr. Oh. Ayun, oh, tingnan nyo sa baba. Oh. Clean your house first, sabi ni Bersamin. Oh, di tumira din ng job. Pag-uppercut ni Martin, ni-right hook naman ngayon ni Bersamin. Black eye ngayon si Marcos Jr. Ay, ito na, napaiyak na si Marcos Jr., mga kababayan. Ito siya ngayon. Ayan, no? We feel you, Mr. President. You have given me anytime. Ay, hindi pala yan. Pero yan, no? Yan, may black eye siya. Tinabunan niya, mga kababayan. Di ba? Tinabunan niya at napapaiyak na siya dyan, mga kababayan. Bakit kamo siya mapapaiyak? Kasi mga kababayan, ito po yun, ho. Tingnan nyo. Teka. Teary-eyed? Are you teary-eyed? You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Are you teary-eyed? Yes, sabi naman ni Bibi. Pero mukhang hindi yata. Oh, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Mga kababayan. Ulitin natin. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes. Pero nakatawa, mga kababayan, no? Parang nagulat pa siya nang tanungin siya ni Vicky Morales, are you teary-eyed? Yan. Ibang klase na ngayon yung teary-eyed, nakatawa. Parang tuwan-tuwa pa eh, no? Ganyan na po siya mag-teary-eye, mga kababayan. Teary-eye with smiling face. Ganon. Ang tawag dyan sa atin, iyak ng kaligayahan. Yun, natuwa siya sa... Ayan, mga kababayan. Ito yung totoo. Di ba? Di ba, mga kababayan? Nagulat siya eh. Para bagang sinubuan na siya ng sinubuan na siya ng kaning mainit. Teary. Tapos ngayon, napasok ka? Mainit ba? Ha? Oo, mainit. Masakit. Delayed reaction. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Kita niyo, mga kababayan. Sinubuan siya ng mainit na kanin. Napasok ka? Masakit? Ha? Ay, oo. Oo, mainit pala. Sinubo mo sa akin kanin. Hindi talaga, mga kababayan. Anong lesson dito?
Ano ang reason dito natin? At paano BMR nagkaroon ng black eye? Maliwanag naman po dyan mga kababayan. Di ba yung black eye nagmamarka? Itim dito sa mukha. Tama hindi? O, itong banat dito ni Martin sa kanila, di ba black eye sila? Markado po mga kababayan. Sila ang namarkahan dito itong administrasyon ni Marcos Jr. na pinsan ni Martin Romualdez. Kaya nga sumagot siya dito. Sabi naman nito, na black eyean din si Martin, sabi niya, clean your house first. O, sino ba dapat ang una munang maglinis? Para bagang sinasabi ninyo, walang kasalanan ng Malacanang, ayon dito kay Bersamin, wala rin kasalanan niyang house. Ayon naman dito kay Romualdez. Anak ng teteng, ibig nyo ba sabihin, kaming mga tao ang may kasalanan? Naloko na. Nagkalhitot-hitot na mga kababayan. Tayo na lang may kasalanan nito. Alam nyo kung anong kasalanan natin mga kababayan? Alam nyo ba? Malapit kayo rito. Bubulong ko sa inyo kung anong kasalanan nating taong bayan sa nangyayari ngayon dito sa kanilang pandarambong dito sa pera ng bayan. Alam nyo kung ano? Kasi nagbabayad po kayo ng tax ng buwis. Di ba? Yun ang kasalanan ninyo. Kasi bakit kayo nagbabayad? Kaya ngayon yung pinambabayad ninyo, ha? Ano nangyari? Yan ngayon ang kanilang ninanakaw. At yun ngayon ang kanilang pinag-aawayan. Kasalanan ninyo yan. Kung wala kayong binigay na buwis, wala sana silang pinag-aawayan. Tama hindi? Sarcastic lang mga kababayan, di ba? Pero naalala nyo, sinabi ni Tatay Digong, huwag na kayong magbayad ng buwis. Naalala nyo yun nung mga kababayan? Inalmahan din nila ito. Bakit nasabi ni Tatay Digong? Kasi ninanakaw lang din itong mga ito eh. O ngayon, bakit natin natitiyak na ninanakaw? Wala pong pera eh. May ebidensya po. Mayroong flood control projects na completed na pero walang nakita. Ano ibig sabihin nun? Parang ito mga kababayan. Intindihin nyo ha. May pera ka ba? May 1 million ka ba? Anong sagot mo? Sasabihin mo sa akin, wala. Pero mayroong 1 million. Tama hindi? Mayroong 1 million, wala lang sa'yo. Ha? Diba? Mayroong 1 million, wala lang sa'yo. Ngayon, itong mga ito, ganyan ang gusto nilang ipakita. Mayroon kaming project. May nagawa kami project. Hindi mo lang nakikita. Invisible. Nagigis niyo mga kababayan, ganito ngayon ang gusto nilang ipa-import. Tapos ngayon, palabas sila ngayon, sasabihin nila ngayon mga kababayan, di ba? Sasabihin nila, ito na ngayon, di ba naalala niyo si Marcos sinabi na rin, new normal na. Isipin na lang natin na new normal na lang ito. Pagdating ng baha, pagdating ng tagulan, babaha talaga. Yan na ngayon yung new normal. Kinokondisyon na ang ating mga utak, mga kababayan. Para maging normal na lang sa atin, na pag umulan, baha tayo dito, baha doon. Sila naman, baha ng pera, baha everywhere. Mga sasakyan nila bumaba sa nagagandahan, mga gamit nila na bumaba sa kagandahan, di ba? Mamahalin, milyones mga halaga. Tuwan-tuwa naman ang mga loko. Mga kababayan, nagets nyo na po ang punto natin dito? Ha? Ang pagkasibak ni Martin Romualdez ay naniniwala ako na maaaring maganap po ngayong linggo na ito. Kung talagang siseryosohin ni Marcos Jr. ang black eye niya sa banat ni Martin Romualdez. At ito naman din si Malacanang, kung talagang seryoso din itong si Martin Romualdez, dapat ipakita niya rin talaga na talagang sila ang may kasalanan. Panindigan niya yan. Bakit mga kababayan? Ayon nga kay Tatay Digong, balik ulit tayo kay Tatay Digong mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo hindi tayo pwede ditong mawala kay Tatay Digong. Ayan no, please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka blanco. Parang binigyan ka ng blankong cheque dyan at bahala na kayo kung ano ilagay ninyo. Yan ang sinasabi ni Tatay Digong, nagbabalik muli sa aking alaala. Nakikita nyo ito mga kababayan?
Nakikita nyo itong nasa taas. Ayun, kausap ko si Tatay Digong. Magkatabi kami ni Tatay Digong dito. Oh. Ito rin kay BP Inday Sara. Ito itong pag-uusap namin ni Tatay Digong. Bagamat hindi nyo po naririnig. Ayun, nag-uusap po kami dyan. Oh. Naikwento sa akin ni Tatay Digong, naku po, naalala nyo yung vlog natin kahapon, di ba? Yung isang kwartong pera, ayon kay Magalong. Isang kwartong pera ang pinaglalagyan nila dahil hindi naman kasya sa ball. Ganyan din karami yung papel na pinipirmahan ni Tatay Digong. At bakit niya kailangan mag-umaga na? Minsan nga, alas 10 na siya nakakatulog. Hindi niya tinutulugan hanggat hindi niya nababasa isa-isa, mga kababayan, lahat ng mga papel bago niya pirmahan. Ganyan po karami ang pipirmahan. Ganyan po karami ang inisa-isa ni Tatay Digong basahin. Bakit kamo niyo, mga kababayan? Logically, pwede naman ni Tatay Digong katulad ni Marcos, di ba? Parang hindi na nagbabasa, hindi na basta pirma na lang ng pirma, di ba? Kasi nakita, pero mo blanco, pinirmahan niya, nakapasa sa GAA. At sasabihin niya ngayon, hindi po pwede yun. Kailangan come on. Pumasa nga eh. At yun na nga pinakita ni Congressman Ungab, di ba? Napanood niyo yung ating vlog nung kahapon. Grabe, nagtitrending po yan, mga kababayan. Grabe, doon pala nila nilagay yung natagpuan na pala yung pera kung saan nila nilalagay. Isang condominium unit pala. Grabe, isang kwarto, pera. Napakarami. Sana mailabas yung pera na yun kung saan yung nakalagay ngayon, mga kababayan, maipamigay sa taong bayan. Andun pala nila tinatago. Ayun, mga kababayan, yan, patunay ko yan. Na nakakawintuhan ko si Tatay Digong at naalala ko siya pag nakikita ko ang nangyayari ngayon. Kasi kung katulad ni Tatay Digong, itong presidente natin, wala sanang katulad dito ngayon na problema. Dahil babasahin isa-isa bago pirmahan. Para wala pong makalusot. At pag may nakita po siyang discrepancy, hindi po siya magdadalong isip, ibito po kaagad yan. Or tanggalin po yan dyan bago niya pirmahan. Mga kababayan. Ganyan po si Tatay Digong. O ngayon, anong sagot ni Marcos Jr.? He's lying. Ngayon, mga kababayan, masasabi pa ba ni Marcos Jr. na lying si Tatay Digong? Pakisagot niyo ako, mga kababayan, kung kaya pa ba ni Marcos Jr. Masagot yan na he's lying? Mga kababayan? Ikanagalit daw ni Marcos Jr. Mayroon siyang vlog, kanyang podcast. Galit na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa garapalang korupsyon lalo na sa flood control projects. Mga Pilipino raw ang naghihirap dahil dito. Narito ang report. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno. Kasi ngayon sila, walang pakialam. Ganyan kadismayado si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa korupsyon sa infrastructure projects tulad ng mga proyekto sa flood control. Sa kanyang ika-4 na BBM podcast episode, binigyang diin ni Pangulong Marcos na galit siya dahil mga Pilipino ang nagdurusa sa korupsyon. I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Sino nagpaparusa? Dito sa mga tao, Marcos Jr. ang sinasabi mo, na para bagang ikaw pa ngayon, yung inosente, at para bagang gusto mong ipalabas dito na dapat ikaw yung superhero, na ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Sino yan? Sino ba yung tinutukoy mo? Ba't ayaw mong tukuyin? That makes no sense to me. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Dagdag pa ng Pangulo. Ay, mga kababayan! Ayan ang problema natin. Mukhang ang gustong tukuyin nito ay ito lang pong mga diskaya kasi Rolls Royce eh. Yung binabanggit mga sasakyan. Ikaw ang Pangulo. Ay nako, kung ako dito sa mga diskaya, kung ako lang sa mga diskaya, sasabihin ko na lahat kay Senator Marcolita
kung ano talaga ang nangyari dito. Kasi, base dito sa kanyang sinasabi ni Marcos Jr., si Diskaya lang ang sinisisi nila or mga kontraktor, mga kababayan. At ito naman si Martin Romualdez, sino rin kanyang sinisisi? The President SONA, and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. Ayan no mga kababayan. Share daw siya doon kay Marcos Jr. Nakikishare daw po siya kay Marcos Jr. dito po sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So parang lumalabas mga kababayan, same sila na iniiwas nila ang pananagutan ng bawat isa. In short, gusto nilang magtakipan mga kababayan. Kung susundan po natin ang naratibo nitong magpinsan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang gusto po nilang panagutin ay ito pong mga contractors lang. Kasama siguro yung maaaring mga maliliit na nasa DPWH. Ito'y analysis, logical lang po natin. Komentaryo lang po natin. Kasi ganito nila gustong patunugin eh. Kunwari, nagbuboksing, kunwari, nagsasapakan, itong magpinsan, pero ang totoo, hindi gustong magtamaan. Correct? Hindi. Talinuhan po natin mga kababayan ang galawan po nitong mga ito. Tingnan nyo po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Sino-sino pa po ba ang ganito pong mga narrative? Kita nyo na naratibo ni Marcos, ang mga Diskaya. Naratibo ni Martin, nakikishare siya dito sa dalamhati ni Marcos Jr. So, para bang align sila? Sino pa yung mga naka-align dito mga kababayan? Ito pa. Senador Ping Lacson, we feel you, Mr. President. You have given me and my team the firm resolve to our part in exposing even compelling solid evidence to nail these greedy flood control proprietors and their cohorts both in the public and private sectors. We have your back, sir. Anong mga kababayan? Ito tanong ko lang ha. Si Lacson ba mga kababayan ay kasama ng kanilang team noong kampanya, noong eleksyon? Pakisagot nga ako mga kababayan. Ngayon, nasagot nyo na. Kasama sila. So, kayo na ang humusga mga kababayan. Naka-align din ito si Ping Lacson. Mukhang hindi rin niya sinisisi si Marcos Jr. Gets nyo na mga kababayan? Hindi sinisisi, di ba? Ito pa mga kababayan, sino-sino pa bang mga naka-align dito? Teka, mayroon pa ditong naka-align eh. Mayroon pa ditong naka-align. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Nasaan na yung mga kababayan? Mayroon pa ditong naka-align na mukhang, ayan. Ito pa mga kababayan. May post dito si General Fillmore Bundillas Escobal. Ayon sa kanya, caption, okay na sana sir. Kaso, bakit Akbayan at Cordillera nasa likod mo? Ayon po ito kay General Fillmore Bundillas Escobal, retired. Ayon dito sa kanya, sa larawan na ito ni Mayor Magalong na nagkaroon po ng rally dyan sa Baguio. Again, mga kababayan, huwag niyo po akong pagkamalian. Ito pong si Mayor Magalong ay hindi po ako basher. Ngunit, seems like parang Lacson style mga kababayan.
At alam naman po ng lahat na ito pong si Lacson ay katikit po ni Marcos dito nung nakaraang eleksyon. Kasama ni Tito Soto. Na ang pamangkin ni Tito Soto, si Vico Soto, ang binabakbakan din ng matindi ay itong mga diskaya ng mga kontraktor. Na ito rin ang narinig natin kay Marcos Jr. mga kababayan, na anong sabi niya? Ang sabi ni Marcos Jr., Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. bumili ng Rolls Royce. Sino ba yung sikat na sikat ngayon, mga kababayan, na bumili ng Rolls Royce na mga kontraktor? Nagigits niyo na ba mga kababayan ang nagiging takbo ng ating usapan? Maliwanag sa sikat ng araw, Chiniocho Bibo, pinapaikot-ikot po tayo ni Marcos, Martin at pasintabi kay Senator Lacson at kay Mayor Magalong para bagang ang tinutumbok lang din nila, iniiwas nila ang sisi dito kay Marcos Jr. mga kababayan. Ito po ay opinion ko lang, ito po ay sa akin lang po itong tingin. Hindi ko po naman ito sinasabing totoo ito aking Hindi po yan totoo mga kababayan, ha? Hindi ko po yan sinasabing totoo. Para bagang, magkaiba po kasi yung sinasabi mo ng katotohanan dito sa mansa, para bagang. It seems like na iniiwas nitong mga ito ang pananagutan kay Marcos Jr. Para bagang, isa sila, di ba naalala nyo kahapon yung post natin, upload natin. Bilib na bilib si Mayor Magalong dito kay Marcos Jr. Na ang sinasabi nga dito ni Lacson, ganun din. Nakikisimpatiya rin siya kay Marcos Jr. mga kababayan. Ang tanong, si contractor lang ba, particular na itong mga diskaya, ang dapat managot dito sa nangyayari sa katiwalian sa flood control projects ngayon mga kababayan? At sino ba talaga ang dapat managot at sisihin sa lahat ng ito? Na ayon kay Tatay Digong, napaka-weak, walang alam, at mararamdaman nyo yan pagdating ng araw. Ayan, ramdam na natin ngayon yung mga sinasabi ng isang ulyanin kuno na matandang Tatay Digong. Nagsagawa ng kilos protesta sa Malcolm Square, Baguio City ang mga kabataan at progresibong grupo upang ipanawagan ang pagtigil sa korupsyon sa mga infrastructure projects. Character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas. Na-dismiss na pala yung mga kaso. Ayon kay Magalong, hindi lamang mga kontratista ang dapat panagutin kundi mismong mga politikong nasa likod ng mga anomalya. Itong corruption na nangyayari po na ito po ay syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura ng proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Tanong, Mayor Magalong, sinong politiko yan? Sinong politiko, Mayor Magalong? Kasi ikaw mismo, politiko ka rin. Well, hindi ko naman sinasabing ikaw yon. Labas ka na doon malamang. Pero tanong, Mayor Magalong, sinong politiko yan? Si Marcos Jr. ba hindi politiko? Si Martin Romualdez ba hindi politiko? Tanong ko po lang yan ha, hindi po ako nagagalit sa inyo, Mayor Magalong. Nagtatanong lang ako dito. Kaya hindi ho dapat tayo huminto.
dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Binigyan din ni Magalong na dapat magpatuloy ang social activism bilang paraan ng pagbabago. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. Hinikayat din ng alkalde ang mga Pilipino na matutong pumili ng matapat na lider at huwag magpalinlang sa pera at kapangyarihan. Panawagan ni Magalong huwag hayaang masira ng korupsyon ang moral values ng mga Pilipino. Iginit din niya na ang laban kontra sa katiwalian ay hindi lamang para sa Baguio kundi para sa buong bansa. Grace Doc. Yan ang problema ko dito kay Mayor Magalong. Wala akong problema doon sa kanyang mga expose. Ang problema ko lang, hindi po niya matukoy kung sino itong mga politiko dito, mga kababayan. Unlike dito kay Tatay Digong, diretsahan niyang sinasabi, please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit tumating sa inyo yan na ganon ka blanco, parang binigyan ka ng blankong chike, di yan dyan at bahala na kayo kung ano ang ilagay ninyo. Ano ang sagot ni Marcos Jr.? He's lying kay Pangulong Duterte. Sumagot ang taong bayan. Ano ang sagot ninyo, mga kababayan? At ano ang masasabi ninyo rito kay Mayor Magalong? Tingnan nyo baka mamaya, itong mga kasama ni Mayor Magalong, katulad nung nag-rally doon sa may HOR, di umano, nasa HOR ang sentro ng atraksyon ngayon, nandoon ngayon yung corruption, nandoon ngayon lahat ang mga sinasabi tungkol sa flood control, nandito sa Metro Manila ang mga nangyayari, pinakamatitinding mga pagbaha. Nandito lahat ang mga inakusahan tungkol sa korupsyon. Anong ginagawa? Sinisigaw nila, Duterte pa rin ang mananagot, mga ubo. Sana, Mayor Magalong, ito ay hindi ko po pambabasa inyo. Sana lang, dyan sa mga kasama nyo nasa likod, ito daw po ay ayon kay General Fillmore, ayon kay General Fillmore Bundillas, sana itong mga kasama mo, General Magalong, ay Mayor Magalong, General Fillmore Bundillas Escobal, sana lang itong akbayan at itong isite, hindi sila sumisigaw doon sa likod na, sa harapan nagutin, mga bugok. Sana lang kasi yung nakita na natin sa Congress, ang may kasalanan, ang dapat panagutin natin dito, sila ang sentro ngayon itong Congress, pero Sara ang papanagutin, mga bugok talaga. Yun ang problema natin dito kay Mayor Magalong, mga kababayan. Okay na sana yun, di ba? Ang problema, nasa likod niya, itong mga sumisigaw, Sara panagutin. Samantalang, hindi naman si BP Sara involved dyan sa corruption tungkol sa flood control na yan. Pina-impis na nga nila biruin mo, 125 million lang. Tabon na tabon, trillion na po ito. Tungkol dito sa flood control Wala na po sa kalingkingan. Diba mga kababayan? Ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya wag po tayong pauto Wag po tayong papatwist sa kanilang gustong wag po tayong papadala sa kanilang gustong papuntahan sa atin. Doon po nila tayo dinadala, mga kababayan. Iniiwas po ang prinsipal. Iniiwas po ang prinsipal. Sino ba ang dapat managot sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Sino ba ang dapat sisihin? Ngayon, kung sang-ayon kayo, mga kababayan, na ang dapat lang dito managot ay ang mga diskaya lang, sila lang dapat managot, at itong mga maliliit lang na mga engineer, at ligtas dito yung mga leader, mga matataas sa engineer sa DPWH, at yung mga congressman, wala kasalanan, mga santo po yan, mga santong banal po yan. Mga santong si Vice Caballo pala yun, iba yun. Santo, itong mga ito, santo po yan, yung isang pastor dila, santo po yan. Santo rin po itong, natin, mga dito sa executive, at dito po sa mga, lalo na sa House of Martin, mga kababayan. Santo lahat yan. Kung papayag kayo ng mga santo lahat yan, o di, nasa sa inyo na.
Ngayon, tanongin naman natin, papayag din ba ang mga diskaya at ang mga kontraktor na silang maiipit lang dito? Ngayon, ang payo ko sa mga diskaya at sa mga kontraktor, kayo lang din naman ang gusto nilang ipitin, at kung naniniwala kayo, hindi naman makakarating sa inyo yan. Kung hindi ibinigay sa inyo, hindi kayo inauthorize ng may mas mataas na nasa posisyon, kung tatanggapin ninyo na kayo na lang talaga yan, kayo na lang magsakripisyo, sabay bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kung hindi nyo tatanggapin at maninindigan kayo na malinis kayo rito, dapat kayong magsalita. Dapat kayong magsabi sa taong bayan, sa kapakanan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. Kasi mamamarkahan po kayo habang buhay na po yan tatatak hanggang sa ilang salin ng inyong lahi. Sana marinig ninyo itong ating video. Sana i-share nyo itong mga kababayan sa iba't ibang mga group chat at iba't ibang mga platform para makita po nila ito. Mayroon po tayong payo dito sa mga kontraktor. Mukhang ngayon sa pagkakataon na ito, nagsusuntukan, nagbabangayan itong nasa taas, pero ang ending, kayo pala ang tatamaan at babagsakan ng sisi. Alam mo naman kaming taong bayan, kaming mga nagbabayad ng buwis, kami ang sisihin dito. Aba, ang swerte naman ninyo. Lahat kayo. Alangan naman walang managot dito. At kasalanan talaga ng taong bayan. Pwes, kung tatanggapin ito ng taong bayan, wala akong magagawa. Ang magagawa ko lang dito, ito, mag-share sa inyo ng ating mga analysis. At bahala na kayo humusga, bahala na rin kayong gumawa ng inyong sariling pag-aanalisa tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Muli, mga kababayan, kung nakarating ka dito sa dulong video ito, paki-comment mo kung taga saan ka para mapusuan po natin at pag-usapan po natin sa comment section ang inyong mga hinaing sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo sa walang sawang panonood at pagsusubaybay. Pilipinas as always. Bye-bye po mga kababayan.